Wala mang paraan para malaman kung kailan eksaktong tatama ang lindol, pwede naman itong paghandaan. Kaya naman ikinakasana ng MMDA ang Oplan Metro Yacal, isang operational plan sa pagresponde sakaling magkaroon ng mapaminsalang lindol sa Metro Manila. Narito ang aking report. 10 taon na mula nang lumabas ang resulta ng pag-aaral na isinagawa ng PHIVOLCS, MMDA at Japan International Cooperation Agency o JICA tungkol sa panganib na dulot ng isang malakas na lindol sa Metro Manila. Sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, lumabas na kapag gumalaw ang West Valley Fault at magtala ng lakas na magnitude 7.2 na lindol, posibleng umabot sa 8 hanggang 9 ang mararamdamang intensity sa Metro Manila at mga karating probinsya. Sa ganito kalakas na lindol, tinatayang aabot sa mahigit 30,000 katawang posibleng mamatay kapag mangyari ito sa gabi. Mahigit 100,000 naman ang tinatayang masusugatan. Ayon sa MMDA, ginagawa na nila ang lahat para matugunan ang mga rekomendasyon na kasama sa ginawang pag-aaral. In terms dun sa kaalaman at sa pagpapalaga ng kaalaman, maraming pang kulang tayo na dapat isaayos. Kasama sa tugon ng MMDA ang Oplan Metro Yacal, isang operational plan kung paano paghandaan at tutugunan ng isang highly destructive na lindol sa Kamaynilaan. Kasama sa Oplan ang pagtatalaga sa mga mass evacuation areas na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kabilang ng ilang golf courses tulad ng Villamor, Camp Aguinaldo, Veterans Memorial Medical Center at Intramuros. Nakahati na rin daw sa mga sektor ang buong Metro Manila para mas madalang responde lalo pat posibleng masira ang ilang infrastruktura tulad ng mga kalsada. Cities na apektuhan, parang nakagrupo yung mga yan. May isang lugar kung saan magtitipon-tipon yung mga MMDA, Bureau of Fire, Armed Forces, Police, tsaka yung mga national agencies. So, sinisikap din dito na magkaroon tayo ng mga dagdag na gamit. Ipinakalat na rin daw nila ang mga mapang ito sa mga rescue organizations at mga LGUs kung saan makikita ang mga ospital, mga lugar na posibleng magka-liquefaction o paglubog ng lupa, at mga pangunahing kalsada na dapat prioridad na daanan ng emergency services oras na lumindol. Kadalasan, yung mga naghanda sa parte ng gobyerno within an area, victims din. So, tinitingnan natin ngayon na yung konsepto na dapat yung hindi tinamaan, iyan ang sumaklolo. Sa ngayon, plano ng MMDA na dagdagan pa ang mahigit 20 container vans at tulad nito na naglalaman ng mga rescue equipments. Kabilang dito ang mga portable generators, medical kits at personal protective equipment. Iba't iba na pong komunidad, gaya po ng barangay, mga eskwelahan, gaya po ng UST,